Angelin's POV. Hindi. Napabangon ako at nasapo ang noo sa biglaang sama ng pakiramdam ko. Sakto yun sa pagbukas ng pinto at pumasok ang mag-ama na may bitbit na tray ng pagkain. We have cooked Big Mac, Mama. Daddy is a chef. Pagayabang pa ni Adi. Bago patakbo na tumalon sa kama. Kusang napataas ang kilay ko at nilubayan ng tingin si Andre na nakangisi. You still cook good that I am, sweetie. Kumindat ito kung kaya't pinanliitan ko siya ng tingin. Walang lason yan? Kumunot ng noo nito bago nilapag ang tray sa kama. What? You're doubting me? I should have let them destroy you if I was going to be the one to poison you in the end. But that never entered my mind. Even before? Paninigurado ko. Nasa alaala ko pa naman din na minsan, hinabol niya ako para itapon sa isla at parusahan. Never. I am just trying to scare you back then, but guess what? I met a tigress. Gumisi ito at inabutan ako ng platong may Big Mac at kutsara. We'll visit that island soon, and I will let you know that I am referring to different punishment. If you just showed up much earlier, we might be married by now. Umuwang ang labi nito sa inamin to. Napakalaking revelasyon noon, ngunit kahit papaano, pinaniwalaan kung ito mismo ang nagbigay ng tuldok sa pagiging fiancé ko sa kanya. Malinaw pa sa alaala ko, ayaw niya akong pakasalan noon. Chill, sweetie. This is the consequence of your stubbornness and being hard-headed. Dagdag pa nito. Bumuntong hininga ako pagkatapos ay mayabang siyang nilingon at ninuso pa ang anak ko. May adik ka naman ngayon. Yeah? But Angela and Aris could have already been born if you hadn't escaped. Mayabang itong umisin na kinalait lang lalo ng mga mata ko. So, my brother and sister were delayed? Singit ni Adi na pinanlakihan ko naman ng mata. Pakiramdam ko, pinagtutulungan nila akong dalawa. Huh? But we're talking to my supposed to be sister and brother, Mama. I am attentive. I want to be a good brother. Napangisi si Andre sabay gulo sa buhok ni Adi. You will be, buddy, because you already are. I can be the best daddy. I'm excited. Ani pa nito bago muling tumalon-talon sa kama. Napirmi ko ang labi. Confirm. Pinagtutulungan nga nila akong dalawa. You see, sweetie, should we start working now to give life to Angela and Aris? Tinaas baba pa nga ito ang kilay niya. Parang kiniliti ng paru-paro ang tiyan ko. Kung kanina ay suggestion pa yun ni Nadia pero eto, galing na nga mismo sa bibig ni Andre ang plano. Just drink the pills I gave you and everything will be fine. Dagdag pa nito. You want to have Angela and Aris, but you also want me to continue drinking the pills? Sarkasikong tanong ko. Ang labo naman kasi. Gusto niya ng baby pero gusto niya rin ipagpatuloy ko ang pag-inom ng birth control? Yes, exactly. Trust me. Trust the process. He sincerely said. Di ko alam gaano ko na katagal tinitigan ang botelya ng pills. Sumasama ng pakiramdam ko kakaisip kung iinumin ko pa yon o itatapon ko na lang. I just can't really comprehend why Andre wants me to drink this pill and yet he also wants babies. I mean, is he playing games again? Balak lang ba niya akong paasahin o bibitawan na lang din bigla? Humigpit ang pagkakahawa ko sa botelya at tinitigan iyon. Pagbaba ng tingin ko ay pares ng sapatos ang nasa harapan ko. Pag-angat ng tingin ko ay kunot noong nakatitig sa akin si Andre. Why? Is there something wrong about the pills? May pag-aalalang tanong nito. Ang bigat ng damdamin ko. Gusto ko siyang tanungin kung bakit pa niya ako pinapainom ng pills, kayang po pwede naman sabihin na wag ko nang ituloy. Sumalang ng kaunti ang pakiramdam ko pagkainom. I guess I will have to endure it until I empty this bottle. Tinaas ko pa ang botelya na nakakalahati na yata ang laman, but that was a lie. Hindi pa ako uminom. Tama si Nadia. Kung gusto kong panigan ako ni Andre, kailangan ko nang mabuntis. This is a suicide plan. But I'll do everything for my Adi, for my family. If we're only talking about feelings, I am now sure that I don't want to lose this man in front of me. I can forgive and forget, but I'm hoping that I'm making the right decisions. How come? Litong tanong nito. I mean, I made sure that it doesn't have side effects. Bigla ako nahihilo. Totoong medyo nahihilo na ako na para bang idinuduyan. What? Nilalagnat ka ba? Nilapad ito ang palat sa noo ko, ngunit umiling ako.
Kumapit na lang ako sa braso niya at sinubukan na tumayo at nagbabaka sakaling aayos ang pakiramdam ko. Pero hindi. Muntikan pa akong matumba kung hindi lang ito nakaalalay sa bewang ko. Sweetie, umupo ka na muna. Tatawag ako ng doktor. May tarantang bigkas nito ngunit hinigpitan kong hawak sa braso niya at maingat na umupo pabalik sa kama. No need. Matutulog na lamang ko ulit. Papuntahin mo na lang dito si Adit ipagdala ng laruan para dito ko na lang siya babantayan. Hindi ito tumango bagkos seryoso niya lang akong tinitigan at pagkaraan ay napabuntong hininga. I guess, I will be a nurse and a nanny for today. Anito habang kinakalas ang necktie. Pero hindi na kailangan. Mas kailangan ka sa opisina. Nahilo lang ako. Nahihilo ka, diba? That's enough reason for me to stay here. Forget the work. I have a lot of employees to do the job. I will stay here because I felt needed. I felt the need to take care of you, he admitted sincerely. Awang ang labi ko tila namumula ang pisngi ko. Mas lalo pa na mapatitig ako sa pagtanggal nito ng tuluyan sa necktie. Sinunod ang coat at walang hirap pinuksan ang 3 botones ng white long sleeve niya. Kusa ko yatang nalunok ang laway ko matapos makita ang matipuno nitong balikat. Nakalimutan ko nga yatang biglang pagkahilo. Do you want soup or do you want me? He smirked as his eyes shouted playfulness. Napairap ako, tinilit ang sentido para naman di magmukhang maharot. Kaya lang, nahuli ko tong kagat ang labi kung ket pinaningkitan ko siya ng tingin. Hindi kaya nag-crave lang kayo sa akin kaya ka nahihilo? Muntik ko na siyang matadyakan sa sinabi nito. Bahagyang nalaki ang mata ko at mahinang binatong balikat ng botelya ng pills. Ngunit, nasa naman niya at mahina pang humalakak. Umayos ka nga, Andre. Gabi ka ba naman nag-e-exercise eh? Mahinang sambit ko at alam kong umaakit ng init sa pisngi ko kung kaya't naging malakas ng halakak nito. Inaasar lang kita since flirting is the new medicine. And flirting is the game you love to play? Tinaasan ko siya ng kilay na maliit nitong kinanguso. And bed too, before I met you? You messed everything, Misty Masupin, and I think you need to be responsible for all this. Aba, desisyon mo sa buhay yan. Ikaw tong nagpakidnap sa akin noon. Kinunot nito ang noo at binigyan ako ng mapanuring tingin. Oo, pero sa pagkakaalala ko, ikaw ang nag-ari ng sarili mo sa akin nung unang gabi natin bilang magkaaway. Oo, pero choice mo naman, patulan ako. Malay ko bang ganito mangyayari? E di sana pala nagtago na lang ako sa ilalim ng kama. Inakit mo ako, sweetie. I wasn't aware that I'm being hypnotized. Sira, wala akong anting-anting. Maharot ka lang talaga nun at lahat yata ng mga perlas pinapatos mo. Nawala ang hilo ko, tumaas yatang blood pressure ko sa usapan namin. Mas lalo pa akong nanginig matapos marinig ang halakak nito na tila ba enjoy na enjoy siya sa sagutan namin. Samantalang ako nakasimangot na. Ilang beses ko tuloy siyang inirapan at kunwari hindi papansinin. Nang mahalata nitong natahimik ako at makitang wala nang ngiti ang labi ko unti-unti itong tumahimik. Kinagat-kagat ay babang labi para pigilang kumawala ang pagtawa nito. Kilala ko siya bilang isang seryosong tao na hindi makapagbigay sa sino man ng taus-pusong pagtawa pero eto siya, halos tumawa na parang aso. Tumikim ito at umayos ng upo sa gilid ng kama. Nilapit pa niyang mukha sa akin at sinuri akong mabuti. I guess you're healed? Muli nitong nilagay ang kamay niya sa noo ko ngunit marahan ko ring inalis ang palad nito. Pwede ka na magtrabaho, magaling na ako. Matabang kong sagot. I've already made up my mind. I won't go to work for today. Ha? I'm already okay. Maya-maya lang. Lilipat na ako sa kwarto ni Adi at maglalaro na siya sa hardin. Natigil ako matapos itong ipatong ang kamay sa bibig ko. Shh! It's good that you're feeling better. But I won't change my mind. I'm still going to spend this day with you and Adi. Even if I'm not present, my company can continue to earn money. I can monitor it on my PC. Ayaw ko man, napangiti ako. Gustong mamilipit sa tuwa. Kung palagi siyang ganito, masasanay ako. Pwede maging masaya, pero alam kong hindi pa pwede ang umasa. Because Andrew has a twisted mind. I will never know when he's gonna drop me like a hot potato. Sige, pero di ko kasalanan kapag bigla ka nalugi ha. Paalala ko rito. Kumibit balikat to at tumayo na. Nilahad pa ang kamay sa akin at iniabot ko upang makatayo na rin. Money can be earned anytime, sweetie. It doesn't matter. Aniyang pinaikot ang braso sa bewang ko, hinagka na mabini ang balikat ko. Anyway, you don't drink this if you'll only get a headache. Dagdag nito bago itapon sa malit na basurahan ng kwarto ang botelya. Sa kabilang banda, sigurado ka, Angeline?
Tanong ni Nadia mula sa kabilang linya. Oo, Nadia, may kakaiba sa mga tabletang to. Duda nga ako na pinapainom pa ni Andre sa akin to kahit na gusto pa niyang magbuntis ako. Tapos kahapon naman basta lang niyang tinapon sa basurahan. Ano sa tingin mo? Tinitigan ko ang hawak na botelyang kinuha ko ulit mula sa basurahan. Bala ko kasing ipatingin sa pharmacist o doktor kung ano yon. Di ko alam ngunit inaatake ako ng curiosity ko. Mabuti nga di ako inatake ng hilo kung hindi. Di naman napapasok si Andre sa trabaho ngayon at babantay na naman ako kagaya kahapon. Di ka naman siguro painumin ni Andre ng pangit na gamot. Pero kung tuloy ka, magkita tayo para may excuse ka. Sigurado kasi ako may mga mata si Andre na nakasunod sa'yo, Angeline. Humaghikik pa ito na akala mo na may nakakakilig doon. Ayos ka lang? Sarkasikong tanong ko. Sigurado ko pinapasundan ka ni Aldrin, Nadia? Ngumisi ako matapos marinig ang pagkasamid nito. Akala ba niya di ako aware na may something sila ni Aldrin? Ano kayo ngayon? Nagbabangayan noon? Nagmamahalan ngayon? Dagdag na asar ko. Angeline, shut up ka nga. O malakak ako matapos maisip na namumula panigurado ang pisngi nito. Natigil lang ako na marinig ang pag-end call niya sa tawag. Naiiling na nangisi tuloy ako. Alam ko mas mabait si Aldrin kumpara kay Andre pero nag-aalala pa rin ako para kay Nadia. Parehong Montero lang ang dugo ng dalawa at ayaw kong mangyari kay Nadia ang hirap na naranasan ko. Napabuntong hininga ko at tinawag na lang si Adi. Pinag-ayos ko rin to. Di rin kami nagtagal sa bahay at pinadalhan ko rin lang na mensahe si Nadia na magkita kami sa fast food. Maging si Andre, pinadalhan ko na mensahe kahit ba alam ko naman na sasabihin din sa kanya ng driver ko saan kami nagpunta. To Andre. Magkikita kami ni Nadia ngayon. Please do not skip your meals. Hindi ako sanay sa ganitong pa-sweet pero gusto ko lang subukan. Gusto ko rin na makipagpalitan ng ganitong mga mensahe. Ang kaso nahihiya ako dahil alam ko wala namang babalik na katumbas. Mama, are we gonna visit Daddy afterwards? Tiningala ako ni Adi kung kahit nawala ang atensyon ko sa cellphone at nalipat sa kanya. Is busy, anak. But we can surprise him with a visit. Just make sure that you won't disturb him too much, alright? Mama, I just gonna play basketball inside this office, but I will not ask Daddy to be my playmate. At umiling-iling pa nga ito. Napangiwi na lamang ako. Bala ko pa nga siyang pagsabihan, ngunit nakuha ng cellphone ko ang aking atensyon. Halos kabahan pa ako matapos makitang may mensahe roon at galing kay Andre. From Aldo, sutil na babae. Go home early and take some rest. I will eat every second and every minute. Eat a lot too, you need that. Dumiin ang pagkakakagat ko sa ibabang labi sa reply nito kahit pa medyo stiff ang message. Pakiramdam ko kasi sinubukan namin maging sweet ni Andre, kaya lang hindi maalis ang otoridad sa kanya. Namaki nga ako na maayos, mabilis ako nagtipa nang pupuntahan namin siya sa office. Kaya lang agad ko rin yung binura. Mas magandang surprise visit nga. Tinago ko na lang ang cellphone at hinintay na makarating sa fast food. Doon na nga rin namin inintay si Nadia, pero nag-order muna ako para hindi naman gutumin si Adi. Mama, Lolo told me that I'm not gonna lose you. Bigla ang sambit ni Adi na kinatigil ko sa paghihimay ng manok. What, baby? Sinabi yun ng Lolo Dante mo? Kailan? When he gave me my car, I told him that I don't want to lose you and I will leave if they will take me away from you. I'm sorry if I am being bad. But I don't want to be away from you. But at the same time, I want to be with Daddy because Daddy is the best. Mahina pang pag-amin nito. Nanginid ang luha ko at pinilit ng umiti para lang di tumuro ng tuluyan ang mga yon. Hindi sayang ang lahat ng effort ko at ayaw ko rin sayangin ang effort ni Adi na mabuo ang pamilya na pinapangarap naming dalawa. I know we can fight for our nights and I know Andre will fight for us too. I hope so. Malugod kong hinawakan ng pisngi ni Adi at mabilis siyang hinagkan sa noo. Do not worry about this, baby. Si Mama nang bahala. Leave it to me. Enjoy each moment with your daddy until we can have it all. Alam kong balang araw matutupad yon, kahit harangan pa kami ng bomba o anumang armas. Pero sa ngayon, sa botelya ng pills ang focus ko. Adi, I miss you, may gwapong pamangkin. Sinadya na tinakbo ang distansya ni Adi at mabilis tong hinagkan sa pisngi.
Nag-iwan pa naman siyang lipstick niya kung kaya nairita si Adi at agad yon pinunasan ng tissue. Napansin niyo ni Nadia kung kaya umingos ito tumulokib-kib. Montero nga, mana sa ama at tito, parinig pa nito. Tara na nga, mamaya na kayo lumamon. Ang sungit mo naman, Nadia. Gabi-gabi mo na nga kasama si Aldrin eh. Angeline naman. Namula ang pisngi nito kung kaya't sabay kaming mahinang tumawa ni Adi. Pisting yun? Di ka nagpaparamdam? Tsaka ikaw ang pinunta ko dito kaya't huwag ang pakikipagsalo sa buhay ko ang itopic mo. Nanlalaki ang mata kong tinakpan ng tenga ni Adi. Manahimik ka nga, Nadia. Kasi naman, learn from the expert. Alanganin tong tumawa at nag-peace sign pa. Ang dami pang dadaan ni Nadia sa daan patungong pharmacy ngunit hindi ko na lamang pinapansin. Pati si Adi nga ay nangungunot na ang noo sa kanya. Natahimik na lamang yata ito na makarating sa loob ng pharmacy at pinagtinginan ng mga senior citizens. Angeline, bakit mo pa kasi tatanong yung gamot kung pinatigil na rin naman ni Andre yan? I'm just curious. Gusto ko lang malaman kasi may bad feeling ako rito. Pinainom ka ng laso ni Andre? Mabilis kong tinakpan ng bibig nito. Yung bunganga mo, Nadia. Patahimikin mo muna kahit ngayon lang. Please?